ating Diyos? Ayan, totoo po yun. Nararanasan natin ang kilos ng Diyos. Sabi nga kahit hindi natin siya nakikita, sabi dun sa song, ang Diyos natin ay waymaker. Even when you don't see it, He's still working. Even when you don't feel it, He's still working. Totoo po yun, nararanasan natin ang kilos, ang galaw, ang gawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, sa Kanyang natatangi na kaparaanan. Natatandaan ko po yung isang kwento, siguro yung iba sa inyo alam na ito, pero medyo luma na kasi may cannibalism pa eh. Pero sabi, meron pong isang hari na meron po siyang matapat na servant. Itong servant na to, talagang wala ng bukang bibig sa hari, kundi sabihin na ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay Diyos na mabuti. Kaya lang itong hari ay hindi mo naniniwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya kung meron mang isang bagay na ayaw itong hari dito sa kanyang matapat na servant, yun yung masyadong makulit. Mabuti lagi ang Diyos, yun ang lagi niya sinasabi. And one time, nagpunta po sila sa gubat para po mag-hunting. At doon sa panahon na sila ay nag-hunting, nagkaroon ng konting aksidente, yung hari po ay naputulan ng daliri. So nagalit ngayon yung hari dahil ang napagpunto na ng hari ng sisi ay yung kanyang servant na wala nang ginawa kundi sabihin sa kanya, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti. Sabi, mabuti ba ang Diyos? Eh naputulan ako ng daliri. So, anong ginawa ng hari? Tinawag yung kanyang mga sundalo at sabi, ikulong niyo ang alipin na ito. So, iginulong po yung servant at yung hari po ay naiwan doon sa lugar na yon. At maya-maya po may dumating na mga hunter naman, hunter ng tao. At nakita po itong hari na to, hinuli po nila. At ito po mga hunter na to ay mga cannibals, mga kumakain ng tao. At naghahanap po sila ng ihahandog sa kanilang Diyos. Kasi bago sila, para maging yung paraan nila ng pagpupuri sa kanilang Diyos, paghandog sila. Ang nakita nila na pwedeng ialay ay itong nahuli nilang hari. So, i-ready na po yung pag-aalayan, yung apoy, yung pagsasalangan. Pero chinek po yung hari, doon sa kanilang pag-check doon sa hari, nakita nila na hindi pwede, hindi perfect. Kasi putol ang daliri. Eh gusto nila pagka maghahandog sila sa kanilang Diyos, yung iaalay nila, dapat kompleto. So sa madaling salita, ay naabswelto yung hari. So pinakawalan po siya. Ngayon, nung pinakawalan po siya, hinanap niya yung kanyang alipin. At sabi niya, parang mabuti nga yung Diyos. Kasi napakawalan siya doon sa dapat pwede na siyang mamatay. Pero sabi niya, pero sabihin mo sa akin, bakit hinayaan ng Diyos na kung siya ay mabuti, bakit hinayaan niya na mabilangguhan? Sabi naman nung kanyang servant, alam niyo po talagang napakabuti ng Diyos. Kasi kung hindi niyo po ako pinabilanggo, at kung hindi kayo pwede para ialay, ako po ang iaalay. Dahil perfecto po ako. O wala akong kulang. Well, minsan ganun kumilos ang Diyos, hindi natin maintindihan. Minsan pa nga parang umaakat pa tayo na bakit ganito ang nangyari sa akin. Yung kay Brother Ricky na di natin alam, bigla na lang may tumamang bala, di ba? E tayo naman, sabi natin, nananalangin naman tayo. E di lalo na kung hindi nananalangin. Di ba? Nananalangin na nga ay nakakasaligid pa ang mga aksidente. Pero ang ating alam, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, ay lagi na nandyan ang Diyos na mabuti, nandyan ang Diyos na makapangyarihan na kapag pinagtiwala natin lubos ang ating buhay, talagang hindi po niya tayo pinababayaan. Amen po ba? Walang nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, lalong-lalo na sa atin na kanyang mga anak. Walang mga nangyayari sa atin na aksidente. Lahat ay ayon sa plano at kapahintulutan ng Diyos. Amen po ba? At sabi nga, Romans 8:28, all things work together for good to those that love the Lord. Lahat ng mga nagmamahal sa Diyos ang nararanasan natin
ay yung pagkilos ng Diyos na hindi natin maunawaan. Kaya karapat dapat po na ang ating Diyos ay lagi po natin purihin, dakilain sa ating buhay. Bisa po po, sige po, pasigabong pasasalamat sa ating Panginoon na iningatan tayo for the whole week. Amen. Salamat sa Panginoon, salamat sa Kanya pong kabutihan sa atin. Bagamat may mga nagkaroon ng karamdaman, andyan pa rin ang Diyos na nagpapagaling. The Lord is our healer. Amen po ba? Yan, so purihin po ang ating Panginoon. Now, announcement po bago po ako tumungo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong mga leaders ay meron pong ginagawa na pananalangin every Wednesday. At nakatuon po ang prayer ng mga leaders kapag Wednesday para po sa gawain po ng jewels. Ang mga leaders, pinagpipray, ang mga elders, ang mga pastors, ang mga departments. Pero nakita ko po na bakit hindi natin gawin na hindi lamang mga leaders ang mag-pray every Wednesday para sa gawain ng Diyos, kundi gawin na po natin itong church-wide. In fact, ginagawa na po namin ito sa Quezon. Na every Wednesday po, lahat po ng mga miyembro ay talaga mag-aalat ng oras, panahon, para sa pananalangin exclusively para lamang po sa gawain po ng jewels. Ibig sabihin, papanalangin po natin yung ating mga congregations, Sariaya, Louisiana, Marikina, papanalangin po natin ang mga pastors ng gawain, ang mga leaders, ang elders. Halimbawa dito sa Marikina, pagka leaders and elders, yung leaders dito, tapos yung mga pastors ng ating mga congregations. Tapos ano yung mga concern ng ating mga gawain? Ano man ang nilalagay ng Panginoon sa inyong puso na ipag-pray para sa jewels, sama-sama po natin gawin yan. Okay po ba yun? Ibig sabihin bilang bahagi ng Jewels FM, talagang meron po tayong laan na oras at araw. Alam ko na meron po kayong mga araw na saan yung pananalangin, isinasama ninyo ito. Pero ang maganda po dito ay yung gusto nating mangyari, yung focus ba, yung concentration. Na isang araw, talagang sama-sama tayong lahat na iisa lang ang bahagi ng ating idinadalangin na tayo. Ang dalangin natin ay ang pagkilos ng Diyos sa gawain ito. Sapagkat naniniwala nga po tayo na hiwalay sa pagkilos ng Diyos, ang ating mga ginagawa ay hindi sapat sa Panginoon. Amen po ba? So higit po natin sa Panginoon ang kanyang pong pagkilos sa mga kaluluwa. Idalangin po natin, una, panalangin natin na magkaroon ng banal na pagkatakot ang mga tayo din, ang mga miyembro, at yung mga idadagdag ng Panginoon ng mga kaluluwa. Magkaroon sila ng banal na takot sa Panginoon. Alam niyo ang resulta kapag ang tao ay may banal na takot, marunong sumunod. Pangalawa, pag-pray din po natin na magkaroon po ng buhay na pananampalataya. Na ibig sabihin, talagang ipinamumuhay natin ang Kristyanismo. Sumusunod talaga tayo sa ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. At pangatlo, pag-pray din po natin na ang bawat isa sa atin ay puspusin ng banal na Espiritu ng Diyos. Upang sa gayon po, anumang hamon ng buhay ay ang bawat isa sa atin magtatagumpay. Hindi po tayo mga talunan, kundi ang bawat isa po sa atin ay laging mayroong patotoo ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat tayo ay pinangungunahan ng Panginoon. Amen po ba doon? So, every Wednesday po, sama-sama po natin itong idadalangin. At nais ko na rin pong idagdag patungkol din po sa ating pong gawain ng buhay ugnayan. Yung iba po sa inyo, salamat po doon sa mga nakakabahagi, pero yung iba po sa inyo na nais maging kabahagi ng gawain ito ng buhay ugnayan, ang bawat mga department po, yung mga ina-announce po sa atin dito kapag po oras ng gawain, itong buhay ugnayan ay open po para sa lahat. At bawat mga departamento po ay mayroon pong kanya-kanya pong araw at oras ng pagdaraos ng buhay ugnayan online. Ang purpose po ng buhay ugnayan online ay upang magkaroon pa rin ng patuloy na pagsasama-sama, papalaguan sa salita ng Panginoon at pagpapanalanginan ang bawat mga departamento. Kaya kung meron po sa inyo na nais nyo po na makabahagi, siguro ang iba sa inyo ay baka nagkakaroon ng problema sa connectivity o hindi nyo alam kung paano kayo po-connect, pero gusto ninyo na maging kabahagi ng buhay ugnayan online,
particularly yung minsan yung mga bisita natin na hindi po gusto nilang kumonect pero hindi nila alam kung paano kumonect. Yung inyo po mga kakilala, yung nag-invite po sa inyo, kung gusto niyo po maging kabahagi sa lipuhang gawain na ito, magtanong lang po kayo sa mga leaders natin at sila po ay magagalak na kayo po ay i-entertain sa inyong mga tanong upang kayo po ay maging kabahagi din po sa ating sama-samang gawain ng buhay ugnayan online. So, purihin po ang Panginoon, yan lamang po ang ilan sa mga announcement. At ngayon naman po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon sapagkat mamaya po ay ang ating pong gawain ay mayroon po tayong baptism, water baptism. Kaya after po ng ating worship service ay ang ilan po sa ating mga kapatiran ay sasamahan po yung ating mga candidate para po sa pagpapabautismo sa isang resort courtesy of Sister Mirna and Brother Ricky. Sila po ang nag-arrange ng venue para sa ating water baptism. Kaya mamaya po after po ng worship service ay yung ilan po na gustong ma-witness itong gawain na ito, makikisaksi sa gawain ng pagpapahayag ng pananampalataya ng ating mga kapatid ay yung iba dito po magla-lunch pero ang alis po natin mamaya ay 1:30. Now, may kaugnayan po sa gawain ito dahil nga po sa ating water baptism. Kaya naman sa araw po na ito ay minarapat ko po na ating pong bibigyan ng pansin sa salita ng Panginoon na may ginalaman din po sa importance ng water baptism or bakit pa may bautismo sa Kristyanismo. I-review natin ito, bigyan natin ng ilang pansin at the same time ay tingnan din natin ang aral ng Panginoon patungkol sa bautismo. Bakit ito, kung ikaw ay isang mananampalataya, bakit mahalaga na ikaw ay magpasya na magpabautismo sa tubig? So, hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Marcos chapter 16. At babasahin po natin ay verse 15 and verse 16. At babasahin po natin sa Tagalog at saka sa English. Marcos 16, 15 at saka 16. Kaya kung nandiyan na po kayo, aliyahan ko po kayo na magsitayo at sama-sama tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At hilingin ko din po kayo na sumabay sa akin sa pagbasa. Babasahin po natin ang Tagalog at saka ang English. Marcos 16, 15 and 16. Okay, ready na po? Amen. Sige po, basahin natin. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sa NIV, He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Muli tayo dumulog sa Diyos sa panalangin. Muli, O Diyos na buhay, Diyos ng katotohanan, nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama, na ang iyong salita ay liwanag at tanglaw sa aming daraanan. Salamat na ibinigay mo sa amin ang manual o pamantayan upang makapabuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, lalong-lalo na may kaugnayan sa aming buhay pananampalataya. Sa oras mong ito, O Diyos, dalangin mo po sa iyo sa pag-aaral namin ng iyong salita na may kinalaman sa bautismo. Patuloy, O Diyos, na ipaalaala mo sa amin ang mabuting balita na aming tinanggap. At salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na nagpasya na ipahayag ang kanilang pananampalatayang ito sa pamamagitan po ng pagpapabautismo sa tubig. Salamat na ikaw, O Diyos, ang gumawa upang anumang hadlang ng kaaway ay hindi makapangyari sa iyong mga lingkod na ito, nagpasya na magpasakop sa iyong kalooban ng lubos. Kaya naman, ikaw ang aming Diyos na lubos na pinapupurihan, lubos na pinapasalamatan, Panginoon. Dinadakila ka namin, dinuluwalhati. In Jesus' name, Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. So, ang ating po mga kapatid na nakalista po dito sa nababautismuhan ay ito. So,
si Ram Rich Flores. Ayan, si Ram. Sige, hilingin natin tumayo. Sige nga, Ram, tayo ka yan. Si Ram, palakpakan po natin ang Panginoon. Si Benjamin Ricafrente. Sige, Ram, makakaupo na. Sino po? Benjamin. Sa loob. Okay. Si Sister Senen Peralta. Ayan, thank you. Ganun din po si Ana Lian Santos. Asan si Lian? Dito rin sa klase nila, okay? Kasama din po si Samantha Isabel Cailo. Yan, salamat. Ganoon din po si John David Manabat. Yan, si John. And of course, si Nanay Rason or Corazon Ribas. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na ito na nagpasya po sila na sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo, mamaya po ay masasaksihan po natin yung kanilang pong pagpapahayag na ito. Now, dito po sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan ay sasagutin nga natin yung tanong na bakit ba mayroong bautismo sa Kristyanismo, or siguro, hindi lang siguro bakit ba may bautismo, kundi bilang isang mananampalataya. Bakit kailangan mo na magpabautismo sa tubig? Now, dito po sa binasa natin, sabi po, ulitin ko po basahin ang verse 15 and verse 16, na sabi, sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Pansinin niyo yung verse 16. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Now, do not be confused sa verse 16. Pag tinignan niyo po, para kasi kailangan ang bautismo sa kaligtasan. Ayon doon sa pagkakasulat. Kasi ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So wag po kayong ma-confuse na parang, hindi pa ako nababautismo, hindi pa ako ligtas. Hindi po. Wag po kayong malito doon. Magkaiba po yung bautismo at saka yung mabuting balita at lilinawin po natin yan. Kumbaga, ang bautismo po ay hindi nagliligtas at hindi rin kailangan ang bautismo sa kaligtasan. Pero ang ligtas, nagpapabautismo. Yan po ang kalagayan. Ang nagliligtas po kasi ay ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Alam ko na iba sa inyo, pag sinabing mabuting balita, ay alam na natin agad, ang mabuting balita sa ating mga mananampalataya, alam natin yon na yun ay yung ginawa ni Jesus doon sa cross. Ang mabuting balita, si Jesus ay isinugo ng Diyos dito sa lupa para mamatay para sa ating mga kasalanan. Ipinako siya sa krus, inilibing, at muling nabuhay. Yun yung gospel. Yun yung mabuting balita. Yun yung ginawa ni Jesus para sa lahat ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi maparusahan, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya makikita natin yung verse 15, yan po yung utos ng Panginoon. Nung iniutos ito ng Panginoon, itong Mark chapter 16, nabuhay na muli ang Panginoon at malapit na siyang mag-ascend sa heaven. Pero bago siya mag-ascend, dahil wala na siya dito, pero nandito pa ang church, at marami pang hindi nananampalataya sa Kanya, kaya iniutos niya sa mga alagad itong utos na ito, yung verse 15 at saka verse 16. Ano sabi niya sa verse 15? Sinabi ni Jesus sa kanila, umayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat. So pansinin niyo po, saan ipapangaral? Kanino ipapangaral? Sa lahat. Hindi lang sa mga Hudyo, hindi lang sa mga tao sa Middle East, kundi sa lahat ng mga tao. So kailangan ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na ginawa ni Jesus doon sa krus para sa lahat ng tao. Yun yung mabuting balita. At ang magpapahayag nito ay ang mga alagad
na pinagkatiwalaan ng Panginoon, na nakaranas din ng kaligtasan. Kasi aalis na ang Panginoon, pero iniwanan niya ang church para ipagpatuloy ang paghahayag ng pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng mga alagad. So, bakit sa lahat? Ibig sabihin, kung titingnan natin mabuti ito, talagang there is no other way of salvation apart from the Lord. Kaya, anumang sinasabi ng iba na sa Diyos din to, pero kung hindi yan, kung hindi si Kristo ang nagliligtas, hindi si Kristo ang naglilinis ng kasalanan, kahit sabihin yan ay sa Diyos, pero hindi pa rin yan ang nagliligtas. Sapagkat ang tanging makapagliligtas sa tao sa kanyang kasalanan ay pagsampalataya sa mabuting balita. At bakit sa lahat? Sapagkat lahat ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23, di ba? Yan naman ang ating alam. At totoo po yun. Sa Romans chapter 3 verse 10, walang sino mang matuwid. Wala kahit isa. And Romans 3:23, sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kung ang lahat ay nagkasala at ang lahat ay kailangan ng kaligtasan mula sa kasalanan, si Jesus lang ang tanging lunas sa kasalanan. Therefore, lahat ay kailangan sumampalataya kay Jesus bilang manunubos. Amen po ba? So ito po yung maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan. Yan po yung tinatawag nating mabuting balita. At ang sabi ng Romans 6:23, dahil ang lahat ay kailangan ng kaligtasan, bakit? Bakit kailangan ng lahat ng kaligtasan? Sapagkat ang lahat ng makasalanan ay mapaparusahan. Ang kabayaran sa kasalanan ng tao ay kamatayan. At sa ayaw at sa gusto natin, yun po yung kalagayan natin lahat. Tayong lahat na pinanganak mula sa lahi ni Adan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 21, lahat ng nakaugnay kay Adan ay patungo sa kamatayan. So nung tayo ay pinanganak sa mundong ito, wala tayong choice. Si Adan ang ating ninuno. At dahil doon sa kanyang ginawa, pumasok ang kamatayan sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At dahil tayo ay may kaugnayan sa kanya, ang sabi, lahat ng may kaugnayan kay Adan ay mamamatay. Pero ang pangako ng Panginoon sa same verse, 1 Corinthians 15:21, makikita niyo yung pangalawang bahagi doon. Ngunit ang sino man nakaugnay kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Kung kay Adan, wala tayong choice. Para bang sa magulang natin, hindi tayo makakapili kung sino ang ating pipiliin maging magulang. Hindi ka pwede mag-shopping na sa mga Ayala, sa mga Sobel. Para bang pag ikaw ay petos pa lang, mag-shopping ka na ng mga magulang mo. Walang ganun wala tayong ganung kakayahan at karapatan. Diba? Nagulat ka na lang, yung pala nga. Ikaw pala ang aking magulang, si Chit. Pag nagbibiruan kami, nako, nakakatuwa yan eh. Yung reaction niya, bakit daw lumaki yung kanyang mata. Nung makita daw niya yung aking tsuhin na love ko, natatanda niya yung aking. Siya mismo, yun yung kanyang joke eh. Sabi, kaya lumaki yung mata ko kasi nung makita, ikaw pala. Pero ganun, yan ang biro ni Chit. Pero, yun nga po, dahil tayo nakaugnay kay Adan, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay patungo sa kamatayan, kapahamakan. Pero lahat ng nakaugnay kay Kristo, ibig sabihin, pagdating kay Kristo, meron ka ng choice. Kung alam mo kay Adan, mapapahamak ka, magpapatuloy ka pa bang nakaugnay kay Adan? Sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. So, meron tayong choice para piliin ang kaligtasan o pwede rin natin tanggihan ang kaligtasan. Pero ang pangako ng banal na kasulatan, pag ikaw ay nanalig sa mabuting balita, hindi ka na parurusahan, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? Kaya kailangan po, kailangan ipangaral ang mabuting balita sa lahat. Saan mang bansa, anong mang lahi, lahat ay kailangan ng Savior. Bakit? Kasi lahat ay makasalanan. At ang Savior natin sa ating kasalanan ay walang iba, kundi si Jesus. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21,
Jesus was made to be sin for us. Sabi po, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang. Hindi siya nagkasala, pero ibinilang. Kumbaga, yung kasalanan natin, inilipat, ibinilang. Hindi siya dapat makasalanan, pero dahil sa atin, pinili niya na maging katulad natin makasalanan para tayo naman ay hanguin sa kasalanan. So nagkaroon ng parang pagpapalit. Alam natin na si Jesus ay matuwid. Doon sa langit, siya ay Diyos, siya ay banal, pero tayong mga tao ang makasalanan. Ngayon, dahil kailangan natin ng kaligtasan, kailangan ng perfect na hain para sa kasalanan, at para maging perfect na hain si Jesus, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya kailangan niya magkatawang tao. At bilang tao na makasalanan, siya ang nagre-represent ngayon sa Diyos para lahat ng tao na may kasalanan, akuin niya. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kung paano noon ay nag-aalay ng mga tupa, ng mga hayop, para yung hayop na yun papatayin, para yung kasalanan ng tao ay matakpan sa harapan ng Diyos, yun ginagawa paulit-ulit. Kaya ang ginawa ng Diyos, actually picture yun, inihahanda ng Diyos yung gagawin ni Jesus sa tamang panahon. Kaya dumating ang kautusan at ang mga priests ay laging naghahain. Actually, halos araw-araw ay talagang merong hain ng hayop doon sa templo. Bukod pa yung yearly na hain. Kasi every time, lahat naman tayo ay nagkakasala. Halos bawat sandali. Kaya lagi merong sin offering sa temple, araw-araw meron, tapos may sin offering, maging yung priest, maging yung mga tao na kanyang pag-aalayan. So lahat ito ay merong uri ng paghahandog. At itong paghahandog na ito ay picture ng gagawin ni Jesus. Kasi si Jesus, ang perfect na hain upang ang ating mga kasalanan ay tubusin. Kaya sabi po ng Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaniligtas ng tao. So salvation is found in no one else but to Jesus alone. Kasi siya lang ang may kapangyarihan at kakayahan para tubusin tayo sa ating kasalanan. Kaya ang ibig sabihin, ang pagtubos ng Diyos para sa ating kasalanan, kung gusto mong matubos ka sa kasalanan, so nire-review lang natin ang mabuting balita, ha? At yung sa iba sa inyo, hindi pa nauunawaan ng mabuting balita, eto po, binibigyan natin ng pansin ngayon sa umagang ito. So, walang ibang paraan ng kaligtasan, kundi si Jesus lamang. Hindi ang mga alagad, hindi din po si Maria, hindi din po ang iglesia o yung kalipunan na parang, ay, ako naman ay laging umaattend sa gawain na yan. O kaya, ay, ako'y nagpamiyembro sa gawain na yan. Kaya, ligtas na ako. Hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Ang paraan ng kaligtasan ay pagsampalataya sa mabuting balita. Kaya nga yung passage natin na sabi, inutusan niya yung mga alagad, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ano yung mabuting balita? Si Jesus ang mabuting balita. Si Jesus ay namatay para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Na nung mamatay si Jesus, hanggang sa panahon natin, hanggang sa mga darating pang panahon, wala nang ibang paraan upang ang tao ay maligtas. Si Jesus lamang. Kaya wala na po yung pag-aalay ng hayop kasi tinapos na yun ni Jesus. At para ang tao ay maligtas, ang kailangan lang niyang gawin ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus. So bakit si Jesus lamang ang
daan ng kaligtasan. Kasi siya po ang nagbayad ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw ay parurusahan sa mabigat mong kasalanan, tapos merong umako dun sa parusa na yon para sa iyo. Sa halip na parusahan ka, pinalaya ka, at ang pinarusahan ay yung umako ng parusa sa iyo. Mabuting balita po ba yan para sa inyo? Diba? Mabuting balita po yun. At yan ang kalagayan natin lahat. Ang Panginoon, sa halip na tayo ang parusahan, siya ang umako. Ang kailangan lang natin gawin, manampalataya na siya yung umako. Katulad po ng, halimbawa, yung isang tao na siya ay pinalaya, sa halip na siya ang parusahan, at may umako ng kanyang parusa, ang judge po ay magbibigay po ng kautusan o kasulatan na itong taong ito ay pinawawalang sala in behalf of someone na umako ng kanyang parusa. Kaya ibig sabihin, yung pinalaya na yun, hindi na yung pwedeng ulihin. Kahit yung kasalanan niya, yung kating pa sa kanya, hawak-hawak niya yung kasulatan. Meron na nagbayad ng aking kasulatan at ito nakapirma yung judge. Amen po ba? Ganoon ang ginawa ni Jesus para sa atin. Dahil sa ating pananampalataya, inaako niya ang ating mga kasalanan. He paid the penalty of sin on our behalf. Kaya ano nangyari? Sabi nga po ng John chapter 1 verse 29, Jesus, He was the lamb that was slain for the sin of the world. Para sa kasalanan nating lahat. John chapter 1 verse 29, ito ang sabi, the next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, dahil sa ginawa ni Jesus, ang kasalanan ng tao, inalis na, binayaran na ng ating Panginoon. And that is the good news. Si Jesus ang ibinigay ng Diyos na daan ng pagkakasundo ng tao at ng Diyos. Alam natin na tayong lahat ay makasalanan. And doon, ako po, nung hindi pa ako mananampalataya, ang alam ko na paraan upang ang kasalanan ay maalis, mabawasan, at marahil yung iba sa inyo ay ganito rin ang kalagayan. Ang alam ko, magpapakabait ka para mabawasan yung kasalanan, o kaya magpipinitensya ka, pag mahal na araw, meron ka mga ginagawa, mga ritual, tapos, mas ang idea para mabawasan yung kasalanan. Pero, yun nga kung nakakabawas man yun, bawas lang. Di ibig sabihin, may kasalanan ka pa rin, parurusahan ka pa din. Di ba? Kasi sabi, nababawasan lang Pero salamat sa Panginoon na nung si Jesus, inialay niya yung kanyang buhay, hindi lamang binawasan yung ating kasalanan para konti na lang ang parusa na ibibigay sa atin. Andyan po ba kayo? Hindi lamang binawasan, totally inalis ang ating mga kasalanan. Sabi nga ng Hebrews chapter 8 at saka chapter 10, sabi doon, papalad ang sinumang ang kanyang kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. Papalad ang sinuman ang kanyang kasalanan ay nilimot na. So kung nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan, sino na tayo? Ano na ang katayuan natin sa harapan ng Diyos? We are righteous before God. At yun yung dapat lagi natin itanim sa ating mga isip, mga kapatid. Nilimot na ng Diyos na tayo yung makasalanan. Kaya huwag mo na sabihin sa sarili mo, ako'y makasalanan. Di ba binayaran na ngayon ng Panginoon? Dapat ang sasabihin mo na ngayon sa sarili mo, ako ay anak ng Diyos, pinili ng Diyos, matuwid dahil sa ginawa ng Panginoon para sa akin. Yung katuwiran niya, ibinigay niya sa atin. Kinuha niya yung ating kasalanan at siya pinarusahan. At yung kanyang katuwiran, siya na walang kasalanan, ibinigay niya sa atin yung kanyang katuwiran. Nasusundan niyo po ba? So yan po yung kalagayan natin sa ating Panginoon. Kaya si Jesus ang daan ng pagkakasundo ng tao at ng Diyos. Ang tao ang nagkasala sa Diyos, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan upang tayo ay makipagkasundo sa Kanya.
Kaya kung gusto nyo makipagkasundo sa Diyos, anong gagawin nito? Sabi ng banal na kasulatan. Colossus 1:20, at inibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Pansinin niyo ulit, ito na naman yung cross. Kasi yun talaga yung ginawa ni Jesus eh. Ito yung mabuting balita. Sa pamamagitan ng pagkamatay dito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang sino mang nagnanais na magpagkasundo sa Diyos, kailangan niyang manampalataya kay Kristo na namatay doon sa krus. Kasi yun ang itinakda ng Diyos na paraan ng pakikipagkasundo. Kapag gumawa ka ng ibang paraan, halimbawa, ito sabi ng Diyos, gusto niyo makipagkasundo sa akin, sumampalataya kayo sa aking anak. Sabi naman ng iba, ay hindi, ayaw namin sa iyong anak, basta didirekta kami sa iyo, Ama. Gagawin namin ito para sa iyo, alayan ka namin. Ayaw natin sa Panginoong Yesus. Tatanggapin kaya tayo ng Diyos? Hindi tayo tatanggapin kahit didirekta tayo sa Kanya. Kasi, kaya lang tayo makakalapit sa Diyos dahil sa Kanyang anak. Kung binabaliwala natin yung Kanyang anak, binabaliwala natin ang kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos ay si Kristo para sa atin. Kaya hindi tayo maliligtas mula kay Kristo. Kahit sa mabubuting gawa, kahit nasa ano pa bang ibang kaparaanan, maliban sa pagsampalataya kay Kristo, walang anumang kaligtasan. Naunawaan niyo po ba yun? Kaya ang mabuting balita, si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. At yun yung ating pinananampalatayanan at yun yung ating ipinapahayag sa pamamagitan ng bautismo. Mamaya po, ipapaliwanag ko yan. So, si Jesus ang daan upang tayo ay makipagkasundo sa Ama. At ang sabi doon sa ating verse, sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Now, anong resulta kapag ikaw ay nanampalataya sa mabuting balita? Ang sabi po ng Juan 1:12, so meron tayong gagawin, di ba? Sabi si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan. So, yun yung mabuting balita. Si Jesus, nakita niya na mga tao ay mapapahamak at mapupunta sa dagat-dagatang apoy dahil sa kanilang kasalanan. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan, at ang paraan ay si Jesus ang umako. Tinanggap lahat ni Jesus ang parusa ng kasalanan para hindi na tayo mapahamak. Nasusundan niyo po ba yun? So yun po ang ginawa ng Diyos. Si Jesus ay ginawa niyang kasalanan para tayo ay hindi na parusahan sa kasalanan. Ngayon, anong gagawin natin? Kung yun ang ginawa ng Diyos, kung yun ang iprinubay niyang paraan ng kaligtasan, ano naman ang bahagi ng tao? Ito ang bahagi ng tao. Ang bahagi ng tao ay manalig. Kaya sabi ng John chapter 1 verse 12, ang sino mang manalig at sumampalataya, so dalawa, ay binibigyan ng karapatan upang tawagin mga anak ng Diyos. So, sino mang manalig at sumampalataya? Ibig sabihin, ano yung pananaligan mo? Pananaligan mo na si Jesus ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Yun yung paniniwalaan mo, na nag-provide na ang Diyos ng lunas at tatanggapin mo ito. Para bang sa sakit. Di ba? Pag may sakit ng ulo, naniniwala ka doon sa gamot na paracetamol, ano ba yung biogesic man yan, o medical, or ano. Basta, kung ano yung sakit mo, naniniwala ka doon sa gamot na yun ang lunas, kaya iniinom mo. So, ganun din po sa pananampalataya. Ang ating Diyos, nag-provide na po ng lunas sa kasalanan. Ang gagawin na lang natin, mananalig doon sa lunas. Kahit hindi natin nakita yung ginawa ni Jesus, pero ipinahayag ng banal na kasulatan, at dahil totoo yun, kapag ka nanalig tayo, yung effect nung ginawa ni Jesus more than 2,000 years ago, hanggang sa panahon natin, at sa mga panahon pang darating, lahat ng mananalig kay Kristo, yung effect nun, because of faith, ay andun yun, hindi yun nawawala. Kasi final na yung ginawa ni Jesus. Pagkatapos na si Jesus ay inialay ang kanyang sarili doon sa krus,
Pagkatapos nun, wala nang ibang alay na ibinigay pa sa atin. So, yun po yung naging kalagayan. Sabi, ang sino mang manalig at tumanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Okay, so, lahat ng nananalig, yun yung mabuting balita. Yun yung pinananaligan natin. Hindi lang natin pinaniniwalaan na si Jesus ay manggagamot, wala pong masama doon. Pero kung si Jesus ay healer lang ang pagkakilala ninyo, kailangang manampalataya ka pa more than doon sa pagiging healer ni Jesus. Kasi Jesus is our Savior. Hindi ka lang niya kayang pagalingin. Hindi lang yung physical health mo ang kaya niyang palusugin sa panahon na ito. Even yung buhay mo doon sa eternity ay kayang ihanda ng Diyos. At yun yung inihanda ng Diyos sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Yun po yung mabuting balita. Kaya lahat ng nanalig, lahat ng tumanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan upang maging anak ng Diyos. So, hindi na tayo ngayon, kung titingnan, sin ang nakikita sa atin. S-I-N. Pag tinignan tayo ng Diyos, kung tayo nananalig kay Kristo, hindi na sin ang nakikita ng Diyos sa iyo. Ang nakikita na ng Diyos sa iyo is S-O-N. You are His child. You are Son of God. Kaya lang hindi yung katulad ng Son of God na pertaining to Jesus. Tayo, mga anak na tayo ng Diyos dahil sa ating pananalig kay Kristo. Nasusundan niyo po ba? So yan po yung kalagayan natin, mga kapatid. Now, balikan po natin yung passage sa Mark 16:16 na sabi, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So kung pag-aaralan natin mabuti, ang mabuting balita ang nagliligtas, hindi ang bautismo. Bagamat sinabi doon sa verse, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, kasi kung mapapansin nyo, ang karugtong ng verse, ang sabi, ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Hindi na inulit yung, ang sino mang hindi sumampalataya at hindi nagpabautismo ay hindi maliligtas. Bakit hindi na inulit yung bautismo? Kasi, ang sino mang sumasampalataya, nagpapabautismo. Amen po ba? Ngayon yung hindi sumasampalataya, bakit ka kailangan bautismo? Hindi ka nga sumasampalataya eh. Kaya hindi na inulit. Kaya, ang nagliligtas, ang mabuting balita. At ang nananampalataya, nagpapabautismo, pinapahayag ang kanyang pananampalataya sa mabuting balita. Kaya yan po yung ating gagawin mamaya sa atin pong bautismo. Ngayon, kung titingnan po natin ang kahalagahan ng bautismo, meron pong tala sa banal na kasulatan sa aklat po ng mga gawa, chapter 8. Ito po ay nasa Acts chapter 8, 26 hanggang 37. Pero ang naka-display sa atin dyan ay verses 31 hanggang 37, yung ilang mahalagang detail ng conversation ni Felipe at saka yung eunuch o yung bating. Simulan ko po sa verse 26. Sasabi po, pagkatapos, si Felipe naman ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon, pumunta ka agad sa tibok sa daang patungo sa Gaza mula sa Jerusalem. I-describe po dito, ito'y ilang. Kaya naparoon si Felipe, sa darating naman ng isang Ethiopian eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Bagamat siya sumamba sa Diyos, pero dito po, pinapahiwatig ng banal na kasulatan na siya ay seeker. Hindi pa siya talaga totally nananalig sa ating Panginoon. Bagamat nagpunta siya doon sa Jerusalem para sumamba sa Diyos, at isa siyang Ethiopian, ibig sabihin hindi siya Jew, pero nandun yung kanyang pagnanais na makilala ang ating Diyos. Kaya sabi po, verse 28, pansin ninyo, siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Wow! Talagang very, itong tao ito, talagang naghahanap siya ng katotohanan. Kasi pagkatapos niyang sumamba sa Jerusalem,
Pauwi na po, nagbabasa pa rin ng Biblia. Yung ibang mga mananampalataya ngayon, pumupunta ng gawain ng Diyos, walang Bible. Sigurado, pati pag-uwi, hindi na binabasa. Pero ito, kakaiba. Talagang nandun yung kanyang init. Nung pumunta sa Jerusalem, talagang gusto niya sumamba sa Diyos. At maging nung pauwi, ang sabi, nagbabasa pa rin ng Bible. Wow! At ang sabi ng verse 29, inutusan siya ng Espiritu, sabayan mo ang sasakyang iyon. So nasa karwahe yung Ethiopian eunuch, nasa karwahe, at ang sabi ng Espiritu kay Felipe, yung evangelista, sabayan mo. So ang ibig sabihin niyan, habang umaandar yung karwahe, hindi nakasakay si Felipe. Sabayan tumatakbo din si... Totoo, yun ang kalagayan. Yun po ang sabi. Pero alam niyo po, kapag ikaw ay inutusan ng Panginoon, binigyan siya ng lakas ng Panginoon, ng bilis, kaya hindi siya naiiwanan. O, yun ang sabi. Tuloy po natin. Verse 30. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaiah. So, habang tumatakbo yung karwahe, tumatakbo din naman sa gilid si Felipe, habang binabasa, nagbabasa ng malakas yung eunuch, narinig naman ni Felipe yung binabasa. So imagine niyo, talagang, kasi ang hirap nga naman, bigla ka na lang sasakay, hindi mo naman kakilala yung tao. Verse 31, sa verse 30, ito yung tanong ni Felipe, nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? So tinanong po niya itong eunuko na nagbabasa ng Bible, inutusan siya ng Espiritu, merong isang taong nagbabasa doon ng Biblia, magbiministeryo ka, ipapakilala mo ang Panginoon. Ito naman si Felipe, dahil siya ay sumusunod sa Panginoon, sunod agad siya. At natagpuan nga niya isang lalaki na nagbabasa ng Bible. At tinanong siya ni Felipe, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Yan, verse 31. Paano ko maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe. Doon pa lang sumakay si Felipe. Nag-uusap sila. Di ba, imagine ninyo, masunurin si Felipe. Bagamat, inutusan siya ng Diyos, pero hindi pa rin siya nag-trespass. Pero, nung magkaroon na siya ng connection doon sa lalaki, ay, sabi, pinasakay na siya ng eunuko. At ang sabi ng verse 32, ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paano walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat tinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Well, tingnan niyo po. Talagang maliwanag. Alam natin kung sino tinutukoy dito. Di ba? Sino ba tinutukoy dito? Di ba? Si Jesus. Kaya, pero noon, hindi pa po ito maintindihan ng eunuch kasi hindi pa nga bukas ang kanyang, hindi pa siya lubos na nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ng eunuch, verse 34, sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuch o kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? So, gusto niya paliwanagan, sino itong parang tupa na ito na wala ng lahi kasi pinatay siya. Pero sabi walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Parang siguro naaawa yung eunuch. Kawawa naman itong tao ito. Wala man lang, hindi man lang niya napakalat yung kanyang lahi. Kawawa naman kung ito yung propeta. Kawawa naman siya. Yung propeta nga ba ito? Yun ang sabi. Now, verse 34. Sabi po ni Felipe, 35. Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay sa kanya ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. So napansin nyo, merong isang tao na nangangailangan ng kaunawaan sa mabuting balita at binabasa niya ang lumang tipan sa aklat ni Isaiah. Ano ang pinaliwanag ni Felipe? Yung Panginoong Jesus na sinasabi doon sa aklat ng Isaiah. Ipinaliwanag ni Felipe sa eunuch na si Jesus, yung tinutukoy doon. Siya yung tupa na papatayin para sa kasalanan. So sa madaling salita, naunawaan ng eunuch yung mabuting balita. Naunawaan ng eunuch yung gagawin ni Jesus or yung ginawa ni Jesus para sa lahat ng tao.
So, nanampalataya itong eunuch. Verse 36, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuch ko. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Sa napansin nyo? Dahil anong nauna sa sequence? Bautismo o mabuting balita? Pinaliwanag muna yung mabuting balita. At nung maunawaan niya ang mabuting balita, siya mismo ang nagpahayag para magpa-bautismo. Kaya sabi ng ating passage, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kasi lahat ng nananalig sa mabuting balita, nagpapabautismo. Ipinapahayag niya yung kanyang pananampalataya. Kaya dito, yung eunuch, sabi niya, o yan, merong tubig dito. Ako ba'y hindi pa maaaring bautismuhan? Maaari, sabi ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. So, ang binabautismuhan, yung sumasampalataya sa mabuting balita. Ibig sabihin, alam mo ang iyong sinasampalatayanan. Bakit ka nagpapabautismo? Dahil nananalig ako na si Jesus ay namatay para sa aking kasalanan. Siya ang lunas sa aking kasalanan. At dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus, wala na akong kasalanan. Nilimot na ng Diyos ang aking kasalanan. Kasi tinanggap lahat ni Kristo ang parusa para sa aking kasalanan. At nananampalataya ako na siya ang aking manunubos. So yun ay pinapahayag ng isang nagpapabautismo. Kaya sabi dyan, maaari kong sumasampalataya ka ng buong puso. Kaya ibig sabihin, ang binabautismuhan, nauunawaan niya kung ano yung kanyang pinapabautismo. Nasusundan niyo po ba? Yan. Katulad po ng ating mga kapatid ngayon, yung 7 na ating pong candidate para sa baptism, sila po ay nagkaroon po ng maliwanag na pagpapasya mula sa kanilang mga puso para po ipahayag ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng water baptism. Kaya minsan pa po, palakpakan po natin ang mga kapatid natin ito na nagpapahayag po sa ating kalagitnaan ng kanilang pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan po ng tubig. Bautismo sa tubig. Amen po? So, purihin po ang Diyos sa inyong mga buhay. Kaya ang binabautismohan ay yung sumasampalataya sa Panginoon. Alam niya kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya at yun ang kanyang ipinapahayag sa pamamagitan ng bautismo. Kaya ang tanong, sandali na lamang po ito. So, yung tanong natin na bakit pa may bautismo sa Kristyanismo? Or to be specific, kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, bakit kailangan ka na magpabautismo sa tubig? So bakit pa mayroong bautismo sa Kristyanismo? Tingnan po muna natin yung katotohanan. Ano ba ang bautismo? Now, ang meaning po ng baptism o bautismo, ito po ay galing po sa salitang Griego na ang ginamit pong salita ay bapto, na ang ibig sabihin po ay itubog sa liquid. Pag sinabing itubog, ang larawan po nito ay parang yung ikaw ay nagtitina, ang isang tela na gusto mong lagyan ng ibang kulay, itinutubog mo yun sa liquid doon sa pangkulay at itutubog ng lubos. So yan po ang larawan ng baptism. Ngayon, ito yung dahilan kung bakit ang isang mananampalataya din kapag ka nagpapabautismo ay inululubog natin sa tubig. Hindi po tayo yung visit lang. Kasi ang ginamit po ng Biblia na meaning ng baptism ay tubog. Kaya ilulubog talaga. Yan po yung larawan. Now, tandaan nyo rin po, ang baptism, ito po ay symbolism lamang ng iyong pananampalataya. Kaya nga hindi siya nakakapagligtas. Ang nakapagliligtas yung iyong pananampalataya. At kapag ikaw ay nagpapabautismo, ipinapahayag mo ito, yung pinanampalataya mo sa pamamagitan ng bautismo. Kaya ang binabautismo po, anong ginagawa? Ang gagawin po niya, pupunta po yan sa tubig, kasama po ng magbabautismo, at siya po ay inulubog ng mga ilang sandali, tapos inulutang. Na ang ibig sabihin, katulad ng isang namatay, hindi siya hinahayaang namamaho, kailangan siyang ilibing, at pagkatapos na mailibing, ito po yung maganda. Kapag tayo bilang mga anak ng Diyos, ang pangako ng Diyos, bagamat tayo ay mamatay, meron muling pagkabuhay.
At lahat ng nananalig kay Kristo ay patay na sa dating pagkatao at isinilang na sa bagong katauhan. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, anong sabi? Kaya sino man nakipag-isa kay Kristo, isa na ang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, ang lahat, narito ang lahat ay pawang bago na. Kaya, yung kasalanan natin, wala na yun, ilimot na yun ng Diyos. At ang isang binabautismoan, ibinabangon uli. Mula doon sa pagkalubog sa tubig, itatayo uli. Simbolism uli na merong pagsisimula. Yun po yung larawan ng iyong pangalawang kapanganakan. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, dapat ang lahat ng tao mayroong dalawang birthday. Ang una po ay yung physical birth natin. Ang pangalawa ay yung spiritual birth. Kaya kapag ang isang tao, ang alam lang niya ay yung kanyang physical birth, nabubuhay lang siya dito sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, John chapter 3 verse 3, maliban na ipanganak na muli ang tao sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. So ibig sabihin, verse 7 actually, sabi ng Panginoon, John chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka, lahat ay kailangang ipanganak na muli. So ano bang relihiyon? Hindi po pwedeng hindi ipapanganak na muli. Kasi ang may kapanganakan lang na muli ang mayroong kaligtasan. Kaya kung gusto ng kaligtasan, dapat po na ipanganak na muli. So, ang bautismo ay simbolismo po ng ating pinanampalatayanan. Ano ba yung ating pinanampalatayanan? Ebanghelyo. Ayan. Ito na po yung Ebanghelyo. Sa unang Korinto chapter 15 verse 1 hanggang 4, sabi po dito ni Apostle Paul, at ngayon ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Pansinin niyo po itong sabi ni Paul, ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ano daw? Ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So, may ipinahayag si Apostle Paul na mabuting balita. Kaya lang, paano magiging mabuting balita yan kung hindi mo alam ang laman ng mabuting balita? Di ba? Di ba? May mga marites, yung mga tolits. Tola ng latest. Di ba? Ano sinasabi ng mga, may mabuting balita ako sa'yo or meron akong good news. Ano yun? Di ba pag sinabi may good news, dapat may laman yung sinabi mong good news. Kasi kung sinabi mo may good news ako sa'yo, ano yun? Yun. Ano yun? Lalo ka lang tuloy na confused, di ba? So, sa Apostle Paul, ganun din, sabi niya dito, ipinapaalala ko sa inyo ang mabuting balita na aking ipinangangaral sa inyo. So, ano sabi ng Apostle Paul? Ano itong mabuting balita na ito? Pansinin niyo, ito yung laman ng mabuting balita. Sabi niyo muna sa verse 2, itong mabuting balitang ito, sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Okay, ito na po yung ipinapahayag natin sa bautismo. Verse 3 and verse 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral. Maraming aral ang Panginoon, pero para kay Apostle Paul, ang pinakamahalagang aral ay ang gospel. Kasi yun yung dahilan kung bakit naparito ang Panginoon. Ang daming aral ng Panginoon. Malaman natin ang aral ng Panginoon patungkol sa langit. Malaman natin ang aral ng Panginoon patungkol sa mga maraming bagay. Pero hindi naman natin alaman kung paano tayo maliligtas. Baliwala yung aral na yun. Kaya sabi ni Apostle Paul, ang pinakamahalagang aral ito. Ano yun? Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. So ito yung mahalagang aral ayon kay Apostle Paul, na si Kristo ay namatay, hindi dahil siya'y makasalanan. Namatay siya para sa ating kasalanan, para hindi na tayo ang parusahan. Mga kapatid, mabuting balita po ba yan? Kung mabuting balita yan, mahirap bang sampalatayanan yan? Di ba hindi? Hindi mo napapahirapan ang sarili mo. Meron nang gumawa ng ikaliligtas mo. So, ang gagawin mo lang, maniniwala ka. At yun yung paraan na iniutos ng Diyos.
At dahil yan ang paraan na inuutos ng Diyos, pagka sinunod mo yan, pangyayari ang kalooban ng Diyos. Yan po yung mabuting balita. Jesus died for our sins. At siya'y nilibing, at siya'y muling nabuhay para patunayan sa atin na meron tayong muling pagkabuhay. So ito po ang inilalarawan ng mga nagpapabautismo. Tatlong bagay. Number 1, kung paano si Jesus ay namatay, ikaw din, ang kalagayan mo, you died with Christ. Andyan po ba kayo? Ang nananalig kay Kristo, patay na sa dati nating pagkatao. Kaya kung paano namatay si Kristo, patay na din tayo. Wala na si Felix sa paningin ng Diyos. Yung Felix na dating makasalanan, pinarusahan na ang kasalanan kay Kristo. So namatay na ako kasama ni Kristo. Pangalawa, you were buried with Christ. Kung paanong ang Panginoong Yesus ay hindi pinanatiling nakapako na patay doon sa krus, siya po ay inilibing para hindi po bumaho. Inilibing po siya. So, yun din ang inilalarawan ng isang nagpapabautismo. Kaya mamaya kayo po ng mga babautismohan, pupunta po tayo sa tubig, aakayin po kayo papunta doon sa tubig. Tapos, ang larawan ng kamatayan ay ibinabaon, di ba? Nilalagay sa ataol, ibinabaon, para hindi na po bumaho yung ating, di ba, gano'n naman, pag may patay, pag pinabayaan niyo yan, ang baho. So, gano'n din po ang gagawin. Isinisimbolize, so ipinapahayag ninyo yung inyong tinanggap sa Panginoon. Kayo ay namatay na kasama ni Kristo at inilibing kasama ni Kristo. So, huwag kayong mag-alala. Sandali lang po yun, hindi naman kayo patatagalin po sa tubig. Ibabangon din agad kayo. Nang ibig sabihin, pagkatapos niyong malibing kasama ni Kristo, kung paano si Jesus ay nabuhay after 3 days, uli din tayong nabuhay sa panibagong buhay. Romans chapter 6 verse 3 hanggang 7, ewan ko kung naisama, parang hindi yata naisama. Romans chapter 3 verse 6 hanggang 7, pakitignan sa inyong Bible. Ang sabi po dito, hindi pa ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. So, itinapaliwanag sa atin ni Apostol Paul ang kalagayan ng mga nananalig kay Kristo. Kung paano si Kristo ay namatay at nalibing, tayo din daw po na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan din sa kanyang kamatayan. Spiritual na symbolism. Hindi physical na papatayin. At ang sabi dito, sa pagkatuwid tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mananampalatayang totoo, ang mga born again, ay may patotoo ng binagong buhay. Dahil dun sa pagsunod natin sa Diyos, noon kung hindi natin siya sinusunod bilang Diyos, tandaan nyo, kung kilala niyo ang Diyos pero hindi ninyo siya sinusunod, hindi siya talaga Diyos sa inyong buhay. Andyan po ba kayo? Kasi ang Diyos dapat sinusunod. At ang problema, yun yung gawain natin noon. Kilala natin ang Diyos pero hindi natin siya sinusunod. Pero nung kayo ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, yun na yun. Nagsimula na ang pagbabago ng Diyos sa inyong buhay. Kasi kapag kayo ay sumusunod na sa Panginoon, ginagawa niya na ang mabuting plano niya sa inyong buhay. Kaya ano sabi? Kapag kayo ay nabautismuhan kasama ni Kristo at kayo po nabuhay, ito ay patunay na tayo na may mabubuhay din sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. So nabuhay muli ang Panginoon. Totoo po ba yun? Dahil nabuhay siya muli, ang buhay din natin ay may buhay ng katagumpayan. Kaya yun yung patotoo natin mga kapatid.
Nandito pa rin tayo sa lupa, pero dahil si Kristo na ang nag-ahari sa atin, may patotoo na tayo ng katagumpayan. Andiyan ang kaaway, andiyan ang tukso, pero hindi na tayo basta-basta nadadaig ng tukso. Bakit? Kasi nabubuhay na si Kristo. Mas malakas na tayo sa tukso, pero nung tayo ay nasa mundo, daig tayo ng tukso. Kasi mas makapangyarihan ng dyablo na nasa sanlibutan ito. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon na, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen po ba? Sige po, palapakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Yan na po ang kalagayan natin. Ang sabi din po ng Colossus chapter 2 verse 12, nang kayo'y bautismuhan, nalibig kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay kasama niya. Ngayon, sino ang binabautismuhan? Ang sabi, ang sino mang sumampalataya. Ang batang paslin po ba ay pwede nang sumampalataya? Yan. Kaya hindi po tayo nagbabautismo ng bata. Kaya sabi doon sa ating passage, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan. So ngayon, ang ipinapahayag ng nagpapabautismo, yung kanyang pinanampalatayanan. Kaya kung hindi pa pwedeng manampalataya ang bata, hindi binabautismuhan ang bata. Inihahandog ang mga bata. Bagamat tayo, nandito po tayo sa panahon na naging practice po natin noon na ako po ay, yun po ang natutunan ko. Ako din po ay nabinyagan. At ang sinasabi po, pagka ikaw ay nabinyagan na, sabi, ikaw daw po ay Kristiyano na. Tama po ba yun na isang bata na bininyagan ay Kristiyano na? Wala pong buwang ang bata. Kaya hindi po siya pwedeng tawagin Kristiyano na. Kasi ang pagiging Kristiyano ay pagpapasya. Na talaga sinabi mo, susunod ako sa iyo, Panginoon. Follower of Christ, yan ang Christian. You are follower of the Lord. Kaya pag ang isang bata na binyagan ay sinabing Kristiyano na, hindi po yun tama. Nandyan po ba kayo? At gusto ko rin pong i-correct ito. Madalas nagiging practice din natin ito na nakakita ko ng mga naghahandog ng kanilang mga anak. Tapos later on, meron mga nakadesign sa kanilang wall, welcome to the Christian world. Tapos sa mga balloon, welcome to the Christian world. Huwag nyo na pong i-practice yun, mga kapatid. Bagamat yun yung nakasanayan natin, hindi po dahil siya ay inihandog, ay naging kasama na siya sa Christian world. Hindi po. Ang pagpapasya natin sa nasumunod sa Panginoon, yun ang magdadala sa atin sa Christian world. Andyan po ba kayo? Kaya ang sino mang nagpapahayag ng pagsunod sa Panginoon, yun po yung binabautismuhan. Kaya sagutin na po natin ngayon yung tanong, bakit may bautismo sa Kristyanismo? Number one, may bautismo sa Kristyanismo sapagkat it is a part of the Great Commission of the Lord. Iniutos ng Panginoon sa Matthew 28:19, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ano sabi? Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bahagi ng utos ng Diyos na lahat ng mga sasampalataya sa Kanya ay bautismuhan. Kaya kalooban ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Kaya lang, pagamat kalooban yun ng Diyos, ang salvation ay hindi universal. Na para bang lahat ay ligtas na, hindi, merong gagawin. Ano yun? Ang gagawin para maligtas, sumampalataya. Number 2, bakit may bautismo sa Kristyanismo o bakit ka kailangan magpabautismo bilang mananampalataya? Number 2, it is your declaration of faith to the gospel. Ito yung kapahayagan ng iyong pananampalataya sa mabuting balita. Ibig sabihin, hindi ka nahihiya na ipahayag mo si Kristo sa buhay mo na siya ang Panginoon mo, na siya ang tagapagligtas mo. Amen po ba? Hindi mo ikinakahiya si Kristo. Sinasabi mo kung paano ang mag-asawa po pag nagpapakasal, hindi niya, parang binobroadcast na niya na wala na akong bahagi o lugar sa ibang mga binata at dalaga, yung mga mag-asawa. Parang pinutol na nila yung kanilang, kasi yung iba, nagbubuhay binata kahit may asawa na. At yung iba naman, nagbubuhay dalaga kahit may asawa na. Pero kapag ka ikaw ay seryoso doon sa pagpapasya mo, kaya ka nagpakasal, kasi sinasabi mo sa mundo, ang aking puso ay nasa aking paybahay o sa aking esposo.
Pinagpapasyahan mo na siya na lamang ang iyong titingnan ng katulad ng pagtingin may pagmamahal para sa isang asawa. Hindi ka nagtitingin pa sa iba na may pagnanasa na gusto mong nagkaroon pa ng ibang kapartner maliban sa iyong asawa. Hindi po ganon. Ganon din sa pananampalataya. You are declaring your faith to the Lord. Kaya nga sabi nung pinasa natin, Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So dahil nanampalataya ka, hindi ka mahihiya na ipahayag mo sa mga tao na ikaw ngayon ay tagasunod na ni Kristo. Amen po ba? Ang pananampalatayang tinanggap mo inwardly, publicly ipapahayag mo siya through water baptism. Kaya nga may mga witness, merong mga nakakasaksi ng iyong pagsunod. Na ngayon sinasabi mo na, ito na ang aking buhay. Nihayakap ko na ang buhay na inihanda ng Panginoon para sa akin. Amen po ba? Sabi po ng Matthew chapter 10 verse 32 at 33, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, itatatwa ko din. So, yung nagpapabautismo, yan ang ginagawa. Sinusunod yung kalooban ng Diyos. Hindi ako nahihiya na sabihin na ako ay sa Panginoon. Hindi ako nahihiya na magdala ng Biblia dahil ako ay mananampalataya. Hindi ako nahihiya na every Sunday dadalo ako sa gawain ng Diyos kasi yun ang gawain ng isang mananampalataya. Hindi ka mahihiya, hindi mo itatago ang Biblia mo. Hindi ka mahihiya na tinitingnan ka ng mga kapitbahay mo. Ano ba yan? Kada linggo na lang ay talagang postura, parang ang ganda lagi ng suot, parang ang sarap utangan. Di ba tayo mga Kristiyano, palibhasa pupunta sa gawain ng Diyos, ang ganda ng damit. Yung pala, akala mo mapera. No? Pero ganun talaga mga anak ng Diyos eh. May problema pero hindi nakikita sa mukha. Andyan po ba kayo? Oo, hindi po dapat nakikita sa mukha ang problema. Saan dapat makita? Hindi. Ay, ibig sabihin, kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, andun ang Diyos na tinutulungan tayo sa ating mga suliranin. Kaya huwag niyo ikahiya ang Panginoon. At ang simula ng pagpapahayag na ikaw ay sumusunod sa Panginoon is through water baptism. You are publicly proclaiming, professing to the witness, to the world. Sinasabi mo, ako ay sa Panginoon na ngayon. Amen? Yan po yung pangalawa. Now, punta po tayo sa pangatlo. It is an expression of your obedience to God's will. Ang bautismo ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kung wala namang hadlang para ikaw ay hindi mabautismohan, magpabautismo ka. Kasi meron iba, ayaw magpabautismo, hindi ko alam kung anong dahilan. Kapag hindi ka magpapabautismo, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, sino mang sumampalataya at mabautismohan. So dapat mananampalataya at papabautismo. Sa atin po, hindi natin pinabautismohan. Halimbawa, ikaw ay may sakit, bakit ka namin pipilitin magpabautismo? O kaya hindi mo ba naunawaan ang Ebanghelyo, pipilitin kang bautismohan? Hindi po yun. Kung naunawaan mo na mabuting balita, magpahayag ka ng iyong pananampalataya. Matthew chapter 3, alam po natin yung sitwasyon na ang Panginoon mismo ay nagpabautismo kay Juan, bagamat hindi nararapat. Pero sabi ni Jesus sa verse 15, hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos at pumayag si Juan. So mismo ang Panginoon nagpaloob sa kalooban ng Diyos. Ganun din tayo. Kaya, salamat sa Panginoon sa inyong mga nagpasya na pumaloob sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoon ang patuloy magpala ng inyong mga buhay. Salamat po sa inyong pagsunod. And lastly, bakit kailangan kang magpabautismo bilang isang mananampalataya? It identifies you with the family of God. Kapag ikaw ay nagpapabautismo, pinapahayag mo, hindi ka nakabilang sa sanglibutan. Ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Amen? Pinipili mo na kung sino na ngayon ang company mo. Kung noon, lahat ng mga ginagawa ng mundo, kasali ka, ay ikaw ay mananampalataya na, ano na ang gagawin mo? Yung mga ginagawa na sa tahanan ng Diyos.
Yung mga ginagawa na ng iyong mga kapatid sa piling ng Panginoon. Sinasabi mo na ito na ang buhay mo mula ngayon. Pinipili mo na ang iyong pamilya, spiritual family, over worldly family. Amen po ba? Baptism identifies you with your spiritual family, which is the church. Kaya, bilang mananampalataya, pagkatapos po natin ngayon, ito yung mahalagang dapat nating maunawaan. Bakit mayroong bautismo sa Kristyanismo? Bakit ka nagpapabautismo? Bakit may pinapahayagan ng iyong pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo? Number one, kasi alam mo, utos ito ng Diyos. Pangalawa, ay ito yung kapahayagan ng iyong pananampalataya na sinasabi mo, ang aking Panginoon, hindi ko ikakahiya. Pangatlo, kaya may pinapahayagan yung ang bautismo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kasi sinasabi mo, pinipili mong sundin ang kalooban ng Diyos. And lastly, pinipili mo na mula ngayon, talagang ang buhay mo ay kabilang na lagi sa pamilya ng Diyos. Wala ka na sa bagay ng mundo, sa pamilya ng mundo, ang pamilya mo na ay ang spiritual family, ang church. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa kapahayagan ng ating mga kapatid na magpapasya, na magpabautismo. Kaya ngayon po, kaya ko po ito ginawa ngayon para pagdating po doon, maliit na lang na orientation. Tapos diretso na po tayo sa water baptism. And at the same time, gusto ko din po na ma-refresh ang bawat isa kung ano ba talaga ang gospel at bakit natin kailangan ng pagpabautismo. Amen? Hilingin ko po kayo na magsiyo pa tayo po ay magwakas sa panalangin. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ama, salamat po sa araw na ito. Una, sa pagtitipon mo sa amin. Muli upang kami, O Diyos, ay kalingahin mo sa pamamagitan po ng iyong salita. Ang iyong salita ay katotohanan. Ang iyong salita ay kaaliwan. Ang iyong salita ay nagtutuwid. Ang iyong salita, Panginoon, ay kalakasan namin. Kaya salamat sa patuloy na pangungusap mo sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat po una doon sa mga nagpasya na sa araw na ito, ipahayag po nila ang kanilang pananampalataya sa iyo sa pamamagitan po ng pagpapabautismo sa tubig. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mga nagpasyang ito, God, ay lalo pa nilang makita na hindi sila nagkamali ng kanilang pagpapasya. Samahan mo po sila, Panginoon, gabayan, at ang banal na dugo na siya naglinis ng kanilang kasalanan ay tunay na makita nila na yung epekto nito, Panginoon, yung pangako mo na papalad ang sinuman ng kanilang kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. Nilimot mo na ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Ikaw ay Diyos na hindi makakalimutin, pero alang-alang sa amin na mga makasalanan. Sasadyain mong limutin ang aming mga kasalanan upang wala na kami, hindi na kami mahiya na umarap sa iyo. At tanggapin mo kami, Panginoon, doon sa katayuan na meron na kami bagong katayuan sa iyong harapan. Kaya salamat sa katotohanan ito. O Diyos, sa oras pong ito, amin pong itinataas sa iyo ang buhay ng mga nagpasya na magpabautismo sa tubig. Hayaan mo, Ama, na ang kanilang buhay ay patuloy, O Diyos, na maranasan nila yung kapangyarihan mo. Na doon sa kanilang pananalig sa iyo, na ikaw ang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ay makita nila, O Diyos, na tunay nga na nararanasan nila ito sa kanilang buhay. Na ikaw nga ang Diyos, ikaw ang aming Ama na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan kailanman. Salamat din, O Diyos, sa mga nagpahayag na ng kanilang pagpapabautismo at patuloy na sumusunod na sa iyong kalooban. Panginoon, kung meron man sa aming kalagitnaan na nagnanais pa din, Panginoon, na maunawaan ang iyong kalooban, ipahayag mo sa kanila ang iyong mabuting kalooban. Gabayan mo sila doon sa desisyon na ayon sa iyong kalooban, O God. Upang sa kanila din pagpapasya, Panginoon, paliwanag sa kanilang mga puso. Tinanggap kanila bilang lunas sa kanilang kasalanan at pinipili nila na ikaw ang Diyos
na kanilang susundin sa kanilang mga buhay. Sapagkat bilang Diyos, ikaw ay dapat namin sinusunod. Salamat po sa iyo, Diyos. Salamat po sa araw na ito ng pananambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat sa mga kabataan, sa mga maliliit na bata, na sa kanilang urang gulang, alam na nila, Panginoon, ang kahalagahan na unahin ka sa kanilang mga buhay. Salamat din sa yung mga lingkod, Panginoon, sa mga magulang, na dapat sana may iba silang mga pwedeng gawin. Ngunit dahil pinili nila, Panginoon, na unahin ka sa kanilang buhay at paglingkuran. O Diyos, alam ko na ikaw, Panginoon, ang kumikilos sa kanila. Ikaw ang nagbibigay ng katatagan at kalabuan ng kanilang pananampalataya. Dahil nakita nila, Panginoon, na hindi ka nila pwedeng ipagpalit sa ano pa mga bagay. Sapagkat ikaw ang kanilang pinuna sa kanilang mga buhay. Kaya, O Diyos, salamat po. Pagpalain at ingatan mo, O Diyos, ang iyong mga lingkod. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka. Dakilain ka. Thank you, Lord. Patuloy ka namin paglilingkuran hanggang sa ikaw ay muling dumating aking Panginoon.